Ating bubuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at babasahin natin ang chapter 3. No, chapter 3, verses 1 to 9. Chapter 3 verses 1 to 9. Ngunit ang focus ng ating pag-aaral ay nasa chapter 3 at verse 3 at first part ng verse 4. So ito po ang sinasabi. Mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang aklat na isinulat ko sa inyo. At sa dalawang ito ay ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa nang namatay ang ating mga ninuno, nanatili ang lahat sa mga bagay na dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Nasa pamamagitan din nito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom sa paglipol sa masasamang tao. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Noong 525 AD, merong isang Scythian Roman monk na nagdevelop or siya ang nagdevelop ng Anno Domini system. Familiar ba kayo sa Anno Domini system? At ginawa niya ito by calculating the date of Easter and replacing the older Diocletian era. Siya si Dionysius Exiguus, no? And yung Diocletian era is counted yung years nun from Emperor Diocletian's reigns in 284. At kanyang isinet ang year 1 AD as the birth year of Jesus Christ. And the years before that, yun yung tinatawag na BC or yung before Christ. And it is related sa ating pag-aaral sa umagang ito sapagkat meron tayong pag-aaralan na isang era or period of time na nabanggit sa ating teksto na ating binasa sa verse 3 at first part ng verse 4 na ating pag-aaralan ang patungkol sa last days. Now, before that, let me give a recap. Itong Second Peter na ito, nagsimula siya basically on the exhortation for the believers to live a holy life. Diba? Kung babalikan natin, ang chapter 1 ay patungkol or exhortation or encouragement sa mga tao ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. No? Mamuhay ng may kabanalan on the basis of who they are in Christ. Yan ang chapter 1. And then goes to exposing false teachers sa chapter 2 who does the other way around. Yung they live unholy lives. Ganun ang ginagawa ng mga false teachers. And they have influenced many already to believe that judgment
Ito yung isa sa mga bagay na hindi nila tinuturo nila at hindi nila pinaniniwalaan sa salita ng Diyos, that that judgment isn't true. So why need to live holy? Katulad ng mga itinuturo ng mga apostol, no? At ng ating Panginoong Hesukristo. Now, here comes chapter 3. Chapter 3, si Peter went from stirring up the minds of his readers by reminding and for them to remember the words of the prophets and the commandment of our Lord and Savior, Jesus Christ. And then Peter goes to a very important issue to focus on. At ano ito? It is about the false teacher's mockery on the second coming of Christ. Ito yung pangalawang bagay na na kumbaga hindi pinaniniwalaan or blatantly or purposely dinideny ng mga false teachers. Now, but before we went to this important issue to focus on yung second coming of Christ, before we go straight to that, to the heart of the matter dito sa chapter 3, let me bring you to the preceding events of the second coming. Ano ba ang era or time before the second coming? Ito yung last days na ating pag-aaralan sa umagang ito. Sa verse 3, ating muling basahin, sabi dito, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak. Nabanggit dito sa mga huling araw, in the last days. At dito tayo magpo-focus sa ating pag-aaral dito. Bago tayo, kasi nga ang tinutumbok ng chapter 3 is yung second coming na dinedenay, ng mga false teachers. Pero bago tayo tumungo doon, let's talk about these last days. Now, this is the time before that second coming. No? We will define this, no? Sa unang punto natin, we will give the definition. We will give the definition. At sa pangalawang punto, ating ilalarawan kung ano ang mga nangyayari or yung mga activities, the activities on these last days. Kung ano ang mga happenings dito. At pangatlo, i-discuss natin, no? Kung ano yung argument na makikita natin sa ating pinag-aaralan, no? See how they specifically, these false teachers specifically mock God about the second coming, no? Dito sa panahon ng last days, no? Makita natin yung argument dito. And bago tayo magpatuloy, siyempre hihilingin talaga natin ang tulong ng ating Diyos sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, muli kami ay lumalapit sa inyo ng may kapakumbabaan na kung wala ang inyong banal na Espiritu, the illuminating power, the illuminating grace, ay hindi kami tuluyan na talagang hindi kami lubusang makikinabang sa salitang maipapahayag sa umagang ito. Inihiling namin ang kaunawaan galing sa inyo at maging ang kakakayahan upang maipahayag ang inyong salita ng may kapangyarihan at katotohanan sa umagang ito. Salamat o Diyos sapagkat na kayo ay nasa aming pagtitipon. When two or three are gathered in your name, you are in the midst of them. At ito nga, Panginoon, ang nangyayari sa oras na to. Hinihiling namin, Panginoon, ang pagkilos ninyo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's define these last days na nabanggit, no? Let's define this. Yung last days, huwag nating i-confuse yung last days sa last day. No? Don't confuse the last days with the last day. Yung last days, plural. Last day, singular. Yung last day, yung singular, speaks about a specific day wherein God will judge the world in righteousness by Jesus Christ. Nakuha natin ito sa London Baptist Confession of Faith, chapter 32,
paragraph 1. At ito ang sinasabi that in this day, the last day, no, God will judge the world in righteousness by Jesus Christ. At saan binasa in Lodon Baptist Confession of Faith ito? Sa Acts chapter 17 verse 31. Sabi sa Acts chapter 17 verse 31, sabi dito, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. At John chapter 12, sa book of John chapter 12 verse 48, ang sabi dito, sa John 12:48 ay nagsabi din ng patungkol dito sa the last day. Sabi sa John chapter 12 verse 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw, in the last day, no, singular. It is also ang sinasabi na the resurrection of the dead. Saan natin makikita 'yon? John chapter 11 verse 24. John chapter 11 verse 24. Remember that we are talking about a specific day, no? Di natin alam kung Monday, Sunday, Saturday, Sunday, kung anumang araw 'yun. But we are talking about a specific day. Sa John chapter 11 verse 24, ang sabi dito, sinabi ni Marta sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. No? This is the resurrection day. At sinabi rin sa chapter 6, John chapter 6 verse 44, no? John chapter 6 verse 44, ang sabi dito, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So this is yung last day. This is also the resurrection of the dead. John chapter 6 verse 54, ang sabi din sa verse 54, at ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. At ito rin ang tinatawag na the day of the Lord. The day of the Lord. Sa ating teksto, tinawag itong araw ng Panginoon. Sa chapter 3 verse 10. Chapter 3 verse 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon, the day of the Lord, na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. So this is the day of the Lord, the last day. Ito rin ay tinatawag na the day of God. Sa verse 12, same chapter sa ating pinag-aaralan, chapter 3 verse 12, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, the day of God, sapagkat ang kalangitan ay nagliliyab ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa atin. So don't confuse this, the last day, no? Um, don't confuse this, the last day, to the last days na plural, sapagkat ito ang ibig sabihin ng the last days. The last days refers to the entire period of time. So ibig sabihin hindi lang to isang araw, kundi it is a period of time from the birth of Christ. From the birth of Christ, yung sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 4, it is from the birth of Christ until His second coming, until the day of
the Lord until the day of God, until the resurrection day, no? Makita natin yung difference nung dalawa. This last days refers to the entire period of time from the birth of Christ. At this birth of Christ, ito yung tinatawag ng fullness of time. Galatians chapter 4 verse 4, sabi dito, Galatians chapter 4 verse 4, ng subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So natatama lang si Dionysius na gawing AD 1 ang araw ng kapanganak taon ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo, no? This is the day or entire period of time from the birth of Christ until his second coming, no? Acts chapter 2 verse 17 to 21. Dito sa Acts chapter 2 verse 17 to 21, makikita natin dito or parang nagbibigay ito ng picture, no? Sa uh, Acts chapter 2 verse 7, sorry, Acts chapter 2 verse 17 to 21, no? nag 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 Nagtumutukoy ito sa second coming or sa second coming ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa Acts chapter 2 verse 17 to 21, at sa mga huling araw, no? In the last days, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako ng lahat ng sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na yon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu, at sila'y magsasalita ng propesiya, at magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, at mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo at apoy at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon, at mangyayari ang mga ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So nakita natin yung mga events na mangyayari, na prophesied events na mangyayari within this period of time in the last days until sa pagdating sa verse 20, sa pagdating ng araw ng Panginoon. At sa Hebrews chapter 1 verse 2, ito rin sinasabi na mga huling araw. Hebrews chapter 1 verse 2. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 2, patungkol sa sa salita ng Panginoon. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita, verse 1, nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Now this talks about the previous days before the last days, no? Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. So this last days talks about the last period of time, no? And First Peter 1:20, he also mentions about the last days, pero ang ginamit niya is last times. Sa First Peter chapter 1 verse 20. Sabi dito, una sa lahat, sorry, First Peter chapter 1 verse 20, ang sabi dito, siya ay tinilaga na ating ng unang bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Last times, huling panahon, mga huling panahon. Yung last days,
Common expression yan sa New Testament, sa pagsisimula ng New Testament age, no? Common expression. And it implies that the Old Testament is the first days. Ito yung or first period, no? And thus making the New Testament, no, the last days or the last period. And this is also the description of the Christian era, no? Sapagkat yung Christianity dito nagsimula. This is the Christian era, the last days that pictures the tension between what is already realized in Christ, no? Sapagkat ito ang araw ng pagdating ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang first incarnation, no? Ang kanyang kapanganakan. And this is the time that yung mga bagay na patungkol sa ating Panginoon Kristo na prophesied in the Old Testament ay na-realize, no? Or nagkaroon ng katuparan. And what lies ahead is yung mga araw pa, ng mga susunod na araw pa. And ito yung bumubuo sa last days, no? And this also uh, talks about the already and the not yet, no? Kung ating natatandaan yung the already and the not yet. It is the period of era that pictures the tension between what is already realized in Christ and what lies ahead. Kung ano pa yung darating na hindi pa nangyayari. It is the already and the not yet. And Peter teaches the believers, including us, sa panahon ngayon, that we are living in the last days. Sana po malinaw sa atin yon. No? Especially yung difference, pag baka malilito tayo kasi minsan no? Yung last days sa last day. No? And first, sinabi rin dito, yung sa kanyang sisimula ng talakay sa panahon ng muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, yung sinabi niyang first of all, no? Una sa lahat, waring sinasabi niya na importante itong sasabihin ko. Importante ito. Pakinggan niyo ko. No? Pakinggan niyo ko. And dito, he is giving a stern warning that we are living in the last days. The last days that is perilous. We are living in a perilous times. Anong sinabi no sa 2 Timothy chapter 3 verse 1? 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ang sabi dito, no? But realize this, that in the last days, difficult times will come. Yung difficult dito, sometimes translated as perilous. Difficult, hard times. Kaya nga sinasabi ni Peter dito, mahalaga to, no? That we should know about these last days sapagkat ang panahon na ito na kasalukuyan na tayo ay nabubuhay ay tinawag na difficult times, no? Difficult times. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Now, na-define na ngayon natin kung ano ang ibig sabihin ng last days. Let's go to our second point. Ano ang mga pangyayari? The activities dito sa tinatawag na last days. What was happening during those days? Now, magbabase tayo sa ating teksto, no? Tingnan natin kung anong nangyayari in these last days base sa ating teksto. Sabi dito, know this first of all, that in the last days, mockers will come with their mockings, following after their own lusts. Mockers will come with their mockings. So isa to sa mga event na nangyayari sa last days. Yung mockers na tinatawag dito, wala na tayong dapat huwag na tayong paligo-ligo pa kung sino ito. Kasi maraming mga palaisipan kung sino dito, kung sino yung mockers dito. Pero let me bring you straight to the point na ito yung rin yung mga false teachers. No? Yung sinasabing mockers dito, sila rin yung mga false teachers na dinescribe sa chapter 2. Mockers or false teachers will come with their mockings. So ano yung mocking? Mocking or scoffing, sorry, F. Mocking or scoffing.
Now, let's see the obvious contrast first in verse 2 to 4. Verse 2 to 4. Basahin muli natin, verse 2 to 4. Ang sabi dito, no? That you should remember the word. This is directed to the believers. That you should remember the word spoken beforehand by the holy prophets and the commandments of the Lord and Savior spoken by your apostles. And there goes verse 3. You know this for all, that in the last days mockers will come with their mockings, following after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? No? Let's uh, take a look on the contrast, no? On the contrast of the characters given to us in verse 2 to 4. Believers, yung una sa verse 2. The believers who remember the words of the prophets and the commandment of Christ, or basically the gospel through the apostles. Sila yung sinasabihan ni Peter dito na sariwain, alalahanin ang mga turo ng mga propeta at ang kautusan ng ating Panginoong Heso Kristo to live a holy life. Basically, balik ito sa chapter 1, no? To live a holy life, no? At makita natin dito yung pangalawang set of characters, yung mga mockers. Yung contrast nila, no? Yung kaibahan nila sa mga mockers. Yung mga mockers na to, they are the one who reject the prophecies, no? The prophecies and basically the commandment of our Lord Jesus Christ by indulging their own lust, no? Nagpapasasa sa kanilang mga sariling pagnanasa, no? And mocking, when we hear the word mocking, let's be specific. Yung mocking kasi as I study is different from joking. Actually, yan yung una kong parang nasa isip pagka narinig ko yung mocking. Parang nagjo-joke ka lang. Parang ganon. Pero ang mocking kasi parang different. Yung joking kasi parang nasasabi mo yon na, 'di ba, tayo nagjo-joke tayo minsan, no? Parang hindi naman tayo seryoso. Nothing serious, 'di ba? Pagka tayo nagjo-joke. Pero yung mocking, iba yung level ng mocking. Mocking is willful contempt for God. Contempt. Not only disobedient, contempt, ibig sabihin yung treating, may threat, no? No, pag may contempt, parang binibilittle mo yung isang bagay. Kaya itong mga mockers na to, they are not only disobedient, no? They are not only disrespectful to God and to His words, to God and to our Lord Jesus Christ, but also treating God as worthless. No? Ganyan ang mocking, mas mabigat. Bigyan natin ng mas mabigat na pakahulugan. Ganyan ang mocking with contempt. If you belittle a certain thing, parang ang implication nun, you're treating that thing as worthless. No? Worthless. Habang sinusulat ko to, tinatype ko yung treating God as worthless, parang may something na parang I don't want to hear this word, treating God as worthless. And these men, these false teachers, oppose God to the notion of judgment and second coming. No? No? Sa pamamagitan ng pagtuligsa nila na merong paghuhukom, sa aral na merong paghuhukom, at ang Panginoong Kristo ay muling babalik, doon nila tinitreat ang Diyos with contempt, with disrespect, treating God as worthless. Now, yung sinasabi dito, they mock God, they are mockers who will come with their mocking, sabi dito, following their own lust. Ang sabi dito, no? Mockers will come with their mocking, following after their own lust. Now, tingnan natin yung connection nito, yung following their own lust sa mocking. Tingnan natin.
This clearly, yung following their own lusts, clearly explains the mocking. Bakit kamo? Paano nagsusupply or nagbibigay linaw yung yung sinasabi dito about the mockers na sabi dito paano nagbibigay linaw yung ah, paglakad ayon sa kanilang sariling pagnanasa sa gawa ng panlilibak, no? Paano? Anong connect? Sapagkat in order to go on following their own lust, upang sila ay makapagpatuloy na sundin, no? Or lumakad, makapagpatuloy sa paglakad ayon sa kanilang sariling pagnanasa. In order to do that, they have to stand on the idea that there is no coming judgment. Nakuha natin yung relationship nun. Wala naman palang judgment, no? At wala talagang judgment. Ito ang aming paninindigan, no? With contempt, no? Ito ang aming paninindigan. Talagang gusto nilang baliktarin ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Wala naman palang judgment. Kaya we are free to do things as we want to, di ba? Nakita natin yung connection nun. The idea ay ayaw nila yung idea ng day of accountability or judgment because yung the idea ng judgment day or day of accountability, I should say, is a bitter pill to swallow for them. Ayaw nila yun, no? Sapagkat hindi yun nababagay sa lifestyle nila, no? Ako natin, hindi yun nababagay sa lifestyle nila. No wonder they mock God on the teachings of judgment at dito nga sa sa mga susunod nating pag-aaralan yung second coming of Christ. Now let's see an Old Testament example of a similar situation and message in Isaiah chapter 28. Paano yung na, nag paano ang mga ah, bayan ng Diyos ay nanlibak, nanlilibak, no? Mismo sa salita ng Diyos. Nanlilibak sa Diyos at sa kanyang salita. Isaiah chapter 28. Basahin natin ng 14 to 22. Isaiah 28 verse 14 to 22. Isaiah 28, 14 to 22. Sabi dito, kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Kayong mga mangungutya, mockers, na namumuno sa bayang ito sa Jerusalem. Sapagkat inyong sinabi, tayo'y nakapagtipan sa kamatayan. Nabi nila yun ha. Nakipagtipan daw sila kay kamatayan or sa kamatayan. At sa Sheol ay nakipagkasundo tayo. Kapag ang mahigpit na hagupit ay dumaan, ito'y hindi darating sa atin. Sounds familiar, right? Yung mga tao ngayon na parang yung panahon, impyerno at yung araw na muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay parang ginagawa pa nilang joke. Even to the point na meron nga akong mga napapanood na parang talagang even yung sitwasyon na very situation ng isang unbeliever na mapupunta sa impyerno, ginagawa nilang katatawanan, no? Ginagawa nilang katatawanan na sadik-sadik sila ni sa mga makakapanood yung sadik ibig sabihin friend sila ni Satan, no? Arabic kasi 'yon, yung sadik-sadik. So, ganito yung parang pagmamak or ngungutya or pangungutya ng sinasabing tao dito. Sapagkat ating ginawang kanlungan ang mga kabulaanan at sa ilalim ng kasinungalingan ay nagkubli tayo. Nakita natin sana yung pinatutungkulan nito. Verse 16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos.
Aking inilagay sa Zion bilang pundasyon ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali, at aking ilalagay na pising panukat ang katarungan at ang katuwiran bilang pabigat, at papalisin ng yelo ang kanlungan ng mga kabulaanan, at aapawan ng tubig ang kanlungan, at ang inyong tipan sa kamatayan ay mawawalan ng kabuluhan, at ang inyong pakikipagkasundo sa Siyol ay hindi mamamalagi. Kapag ang maigpit na hagupit ay dumaraan, kayo nga ay ibabagsak niyon. Verse 19, sa tuwing daraan kayo, tatangayin kayo niyon, sapagkat tuwing umaga ay daraan iyon. At sa araw at sa gabi, ang magiging kakilakilabot na mauna ang magiging kakilakilabot na maunawaan ang balita, sapagkat ang higaan ay napakaikli upang makaunat ang isa, at ang kumot ay napakakitid upang maibalot sa kanya. At verse 21, sapagkat ang Panginoon ay babangon na gaya sa bundok ng Perasim, siya'y mapupuot na gaya ng libis ng Gibeon upang gawin ang kanyang gawain. Katakataka ang kanyang gawa, at upang gawin ang kanyang gawain, kakaiba ang kanyang gawain. Verse 22, kaya't kayo'y huwag kaya't ngayon huwag kayong manuya, baka ang mga panali sa inyo ay magsitibay, sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagwasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. So nakita natin yung parallel story sa Old Testament. Ang point dito, people who doesn't want to accept yung absolute truth of the Word of God, no? No, na merong paghuhukom para sa mga manlilibak, no? Absolute 'yun. Mangyayari 'yun, no? Ayaw ng mga mockers 'yun. People who doesn't want to accept the absolute truth to the Word of God will choose to side on the relative, no? Sasabihin nila, ay, totoo yan para sa iyo, pero sa akin hindi, no? Ako natin, no, parang binabaliwala nila yung katotohanan, sapagkat hindi yun nababagay sa gusto nilang gawi ng pamumuhay. What true for you is not true for me. Ayaw nila yung mga absolute truth ng Word of God. They want the Word of God to be relative. Ah, ito applicable sa akin, no? Ah, ito hindi. Pag mga judgment, ayoko yan. Sa mga blessing, yan gusto ko. No? Sa mga paghihirap, ayoko yan. Sa mga kagalakan, joy, yun gusto ko. No? Sapagkat ayaw nila yung mga bagay na taliwas sa kanilang uri ng pamumuhay. And what more activities can we observe in the last days? Ngayon, we will consult the other passages in the scripture. Other passages will tell us some happenings in the last days. Let's go to Matthew chapter 24. Matthew 24, verse 3 to 14. Medyo mahaba-haba ulit. Pasensya na. Matthew 24, verse 3 to 14. Basahin natin, no? Samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat
Kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, ang mga kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga tagutom at mga lindol at sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapopoot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. In verse 23 to 28, basahin pa natin, no? Ilang verse na lang. Matthew 24 pa rin. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hinirang. Tingnan ninyo, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo, kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay ay naroon nagkatipon ang mga buitre. Now here, Jesus laid down the prophetic signs of His second coming in the last days. No? In the last days. At Second Timothy chapter 3, Second chapter 3 verse 2 to 9. Haba ulit, pero babasahin lang natin ng mabilis. Kasi mahalagang ma-lay down to us yung mga iba pang mga pangyayari sa last days. Second Timothy chapter 3 verse 2 to 9. Ang sabi dito, verse 2 to 9, no? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ang mga iba't ibang pagnanasa na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan, kung paanong sina Janes at Jambres ay sumalungat kay Moises, ang mga ito ay sumasalungat din sa katotohanan, mga taong masama ang pag-iisip at nagtatakwil sa pananampalataya. Verse 9, ngunit sila ay hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari sa mga lalaking iyon. So nakita natin, no? Yung mga pangyayaring ito, does it sound parang familiar na nangyayari na sa panahon ngayon? No? Ating tingnan ang mga bagay na ito. At ito nga yung mga bagay na naisulat na mga magiging pangyayari sa mga huling araw. These men, depraved mind, nakita pa nga natin yun, proud pa sila, no? Proud pa sila na nangyayari ang mga na ginagawa nila ang mga
folly na ito. Sa verse 13, no, ng ating teksto, no, sa verse 13, chapter 2 ng Second Peter, papaano, no, na kung sinasabi ito na kung papaano na proud pa today to do this evil deeds, yung mga evil deeds ng mga false teachers na ito in daytime, no? Hayagan pa ang kanilang paggawa ng mga kasamaan. Sabi sa verse 13 chapter 2, na pagdurusahan ng parusa sa paggawa ng masama. Itinuturing ng isang kaligayahan ang pagkalayaw kung araw. Nakita natin kung gaano kalala ang panahong ito. Now let's go to the argument. The argument, mababasa natin yan sa verse 4. See how they specifically mock God. Paano sila tumira or uh, paano nila pinapanindigan or paano nila pinepersuade ang mga tao na gusto nilang mabiktima. How they give an argument. No? The scoffers appeal, makita natin dito, the scoffers appeal in their emotion of feeling down kasi yung mga tao ng Diyos or yung mga gusto nilang mabiktima, no, they already feeling down because Christ has not yet come. Sabi ko nga muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, expected nila to eh. Ini-expect nila to sa panahon nila. Pero bakit hindi pa dumarating bumabalik ang Panginoong Kristo? Kaya meron dong feeling na parang ano na nangyari? No? Ano na nangyari? Where is the promise of His coming? Yun nga yung sinasabi ng mga scoffers. Nasaan? No? Nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Kaya makita natin yung appeal ng mga scoffers sa emosyon or sa kasalukuyang nararamdaman ng mga mananampalataya or dun sa mga naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. False teachers not only oppose the judgment day but also the second coming which is specified here for the first time. So before sa chapter 2 mapapansin natin yung judgment. But dito sa sinabi natin nga kanina, ito rin yung same day din to, no? Kumbaga same day din to na mangyayari yung judgment at yung second coming ng Panginoong Kristo. Sapagkat kung siya ay darating na magmuli, yun na nga yung judgment day. No. Peter is kaya nga makikita natin dito si Peter, yung idea ng parusya or second coming is always in his mind and his teachings. Kung mapapansin natin, no? Sa Second Peter chapter 1 verse 11, nandiyan yung idea ng muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Chapter 1 verse 11, ang sabi dito, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibinigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Yeso Kristo. Yung pagpasok sa kaharian, like what we discussed before, nung nandito tayo sa passage na to, pinapatungkulan to sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo, no? Yung walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Kristo. At yung sinasabi ditong sa verse, sorry, that is verse 11, yung sinasabi dito, masaganang ibinigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian. So ito rin yun, yung parusa, yung second coming, wherein yung mga tao ng Diyos ay kanyang kakaunin upang pumasok, no? Tumuloy sa eternal kingdom of our Lord Jesus Christ. At verse 10, chapter 3, let's read. Chapter 10, sinabi dito yung araw ng Panginoon, ngunit darating ang araw ng Panginoon. Binasa na natin yan. At verse 12, yung day of God. Sa First Peter, hindi rin nakalimutan ni Apostle Peter ito. Kaya nga tong second coming, yung parusya, talagang isa to sa mga matibay na pinanghahawakan, isang aral na pinanghahawakan ni Apostle Peter. First Peter chapter 1 verse 5 to 7. Sabi dito, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon.
no? Sa huling panahon, sa ganito ay kayong nagagalak, bagamat ngayon ay sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng ah, I'm reading verse 5 pala at babasahin ko rin ng verse 7. Yung sinabing huling panahon, ito nga yun, yung it implies the second coming of our Lord Jesus Christ. Sa verse 7, upang sa kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gantong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesus Kristo. May allusion ulit ito ng second coming. Verse 13, chapter 1. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Heso Kristo. Another allusion of Christ second coming. Sa verse 2 chapter 2 pa rin ng First Peter, nandun pa rin. Sabi dito, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. The day of visitation also pertains to the parousia. No? Acts chapter 2 verse 20. Nabasa natin to kanina actually. Acts chapter 2 verse hindi pa pala. Acts chapter 2 verse 20. Nabasa na natin yan kanina. Ang araw, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Gayun din ang verse 21 sa Acts chapter 3. Sabi dito, verse 21 Acts chapter 3. Siya'y dapat manatili sa langit hanggang sa panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. No? This also have an allusion of the parousia, no? The restoration of all things. Now, how could Peter be wrong about his belief of parousia? No? Na dinay ng mga scoffers, ng mga mockers, and Peter will not allow such perversion, no, of this doctrine of the second coming, of this truth of Christ's second advent. For the first generation Christian, no, the second coming of Christ, sinabi ko nga, it's a near expected event. In fact, dahil expected nila to, no, some have shown signs of impatience. Nawawala na ng pasensya yung iba. Bakit kamo? Anong sinabi sa James chapter 5 verse 7? James chapter 5 verse 7, yung yung signs of impatience, nabigyan to ng implication sa sinabi sa James chapter 5 verse 7. Ang sabi dito, kaya't maging matiyaga kayo. Be patient, no? Kaya't maging matiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang ito ay tumanggap ng una at huling ulan. So, iyan ay ayon sa mga commentators, no, ginamit yung James chapter 5 verse 7 to justify that these first Christian believers, no, first generation Christian have shown a sign of impatience sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Naghihintay sila, no? Kaya nga doubt must have arisen. Nagdadalawang or parang ano ba sa Tagalog ulit ng doubt, yung parang nag-aalinlangan na sila. They already have doubt. Doubt must have arisen when the first generation Christians started to die one by one. Ang alam nila, darating sila sa panahon nila, pero ayun na nga. Unti-unti nang namatay yung iba na martyr, pero hindi pa bumabalik ang Panginoon sa Kristo, no? Kaya medyo maaring nag-aalinlangan na sila. Now this doubt,
No? Yung pag-aalinlangan na to, ini-stir up pa ito ng mga mockers. No? Sinakyan pa nila ito. No? This doubt was stirred and supported by mockers. Doubt that God promise of Christ's second coming cannot be trusted. Ganyan ang ginagawa ng mga mockers. Ang illustration ngayon, bigyan ko yung illustration, no? Yung doubt na ito sinakyan pa na hindi natin mapagtitiwalaan yung sinabi ng salita ng Diyos na babalik ating Panginoong Kristo. Ganyan ang ginawa, sinakyan pa nila, sinistir up pa nila yon yung doubt na yon. Isang illustration dito yung politics ngayon. Yung play of politics ngayon is when people want to persuade us to join their party, ibig sabihin yung sinusuportahan nilang politiko, their party, they will appeal on the issues that their candidate failed to do. Ako natin, di ba yung, ah, hindi naman pala napababa yung bigas sa halagang 20 pesos eh. Ay, wag mo nang paniwalaan yan. Oh, wag mo nang suportahan yan. Hindi pala nagkatotoo yung sinabi niya eh. No? What is the reason to follow that authority or the government when they fail to do this and that? 'Di ba? Ganyan ang play of politics ngayon. At ganyan nga yung nangyayari dito, no? Sinasakyan yung doubt, no? False teachers argue with the emotional believers. Emotional na nga sila. Nasaan na si Jesus Christ? Hindi pa bumabalik, no? They argue with the emotional believers that if your God is a false promise keeper, then why should we be loyal to him and obey his commandments to live in holiness? Yan ang atake ng mga mockers dito. But remember, eto na tayo ngayon. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Remember, God is never a promise breaker. No? God is never a promise breaker. Let's go through passages that tells us God is never a promise breaker. Numbers, mga bilang, chapter 23 verse 19. Mga bilang chapter 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. Itong sabi, no, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. As he has said, he has said and he will not do it, or has he spoken and he will not make it good. No? God cannot lie. No? Pag sinabi niya, gagawin niya. No? He's not a promise breaker. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Itong sabi dito, know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. God is a covenant-keeping God. Sinasabi dito sa ating binasa. And God also is good in his promises. His good promises to Israel sa Joshua chapter 21 verse 45 never failed. Joshua 21 verse 45. Joshua 21 verse 45. Ang sabi dito, not one of the good promises. Remember this. Not one of these good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. Ano pang sinasabi? Sa Diyos, no? Na promise keeper and never a promise breaker. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23. Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. Sabi dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
No? Tapat ang Diyos. Hindi siya promise breaker. Ang kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin. Ang kanyang mabuting pangako ay kanyang tutuparin. Romans chapter 20 verse 21. Romans chapter 20 verse 21. Ang sinabi dito? Sorry, Romans chapter 4 verse 20 to 21. Romans 4:20 to 21. Ang sabi dito, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, he was able to perform. Nakita natin, no? Hindi lang siya promise keeper, he is also able to do what he has promised. No? Yan ang gustong baliktarin ngayon ng mga mockers, no? And as we go along and as we go through, no, sa mga susunod na verses just we will continue on another form of mocking, no? Another form of mocking dito, pinapalabas nila na parang promise breaker ang Diyos. Pero dito, sa mga susunod na ano, we will continue on another form of mocking by these false teachers in a deistic manner. Now, bibigyan ko na kayo ng assignment. Anong ibig sabihin ng deism? No? In a deistic manner, no, they mock God. Now, anong mga applications natin dito? The last days na ating topic, no? The last days is a perilous time, hard, difficult for the believers, no? And if we are not careful, we are in danger of falling away. Sabi sa verse 17 ng ating teksto, no? Chapter 3, verse 17, ang sabi dito, you therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard, so that you are not carried away by the error of unprincipled men and fall from your own steadfastness. Kaya ang sinabi, if we are not careful, we are in the danger of falling away. Kaya nga, be on guard. First Peter 5:8. Remember, First Peter 5:8, no? Be sober, spirit, be on alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. If we are not alert in these perilous times, delikado para sa atin. Kaya be on your guard. Although the last days reveals na natin dito, di ba, nilayout natin yung mga evils of these last days para sa ating application, although the last days reveals all the evils that mankind is capable of doing, the calling for us believers remains the same. Remember this, no? The calling remains the same amidst this evil world that we are living in. And the calling is to live a holy life. The calling remains the same to all believers to let your light shine among men in this evil world. Matthew chapter 5 verse 16, no? And live a life dedicated for who? For our Lord Jesus Christ na nagligtas sa atin na may kabanalan. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Sabi dito, no? Galatians 2:20 now, sorry, the Galatians 2:20. Sabi dito, no? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Lagi nating isaalang-alang ang pamumuhay ng may kabanalan in this present
evil age. There is no reason to doubt also God. Wala tayong rason para mag-alinlangan sa Diyos, even if we do not understand everything that happens around us. No? Ang katotohanan that God is a promise keeper. He is a promise keeping God. Ang problema ngayon, the problem is, no? The problem for many professing Christian, I should say, they count on God the things which He did not promise. Maraming ganyan, mga professing Christians, claiming things that God did not promise. Remember, sinabi ko kanina, tandaan nyo, the good promise of God, sa binasa natin kanina. God only promise what is good according to Him. No? God only promise what is good according to Him, not according to us. No? At ano yung mga good promises na yon? Basahin natin sa scripture, no? Huwag nating mamimiss yung mga good promises na yon ng Panginoon. At wag tayo mag-focus sa mga promises kuno na kine-claim natin na hindi naman ipinangako sa atin. All throughout the scripture, the promises of God is pointing. Listen to this. All throughout the scripture, the promises of God is pointing and fulfilled in Christ. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. God's promises are yes in Christ. 2 Corinthians chapter 1, no? 2 Corinthians 1:20. Anong sabi, no? For as many are the promises of God in Him. Anong mga promises to? Again, ito yung mga ipinangako ng Diyos na nakasulat sa Scripture, no? For as many as the promises of God in Him, they are yes. In Christ, they are yes. Therefore, also through Him in our Amen, to the glory of God through us. And never get sidetracked. Ulitin ko, yung mga promises of God is pointing to Christ. If God promises joy, it should be in relation to Christ. Joy in the life with Christ. If God promises peace, it should not be away from the life with Christ. Walang kapayapaan, tunay na kapayapaan apart from Christ. No? Yung mga bagay na yon na inaasam-asam natin, no? Gusto natin yun, sino ba ayaw ng joy, ayaw ng peace sa buhay. But apart from Christ, no? Malabo iyon. Hindi yun darating sa atin yung tunay na joy and peace. No, kaya nga yung mga pangako ay fulfilled in Christ. And it is yes, no? In Christ. And never get sidetracked in claiming promises which are not promises. Again, sinabi ko yun. Para sa mga kaibigan natin na wala pa sa ating Panginoong Kristo, to our friends who lives, to our friends whose lives are characterized like these mockers, living as if there is no impending judgment for the wicked. Kaibigan, kung ikaw ay ayaw na ayaw mong maririnig yung mga judgment teachings, parang nahahawig ang buhay mo dito sa mga mockers na to. We know that you know that Christ is coming soon. Alam mo rin yan. Alam mo rin yan, kaibigan. Darating ang Panginoong Kristo muli. No? We know that Christ is coming soon. But why are you still rebelling against God? Tanong ko sa iyo. Bakit? No? Bakit ka nagpapatuloy sa pagre-rebelde sa Diyos? Nagpapatuloy ka sa buhay mo na wala kay Kristo. Na patuloy na nagre-rebelde sa salita ng Diyos. Acknowledge this, my friend.
that in certain degree you are treating God with contempt. Yung sinabi natin kanina, katulad nga ng mga mockers, with contempt. Sapagkat deliberately, you're ignoring God's call to repentance. Tinatawag ka ng Diyos sa pagsisisi, no? Hindi mo ba napapansin na maaaring na kung nararanasan mo man na maayos ang buhay mo sa ngayon, no? Hindi mo ba napapansin or naiisip man lang na kanino nanggagaling ang kagandahan ng buhay na nararanasan mo ngayon, kaibigan, no? It should call you to repentance. The goodness of God calls us to repentance, no? Mabuti pa ang Diyos sa buhay mo ngayon. Kaya nga tinatawag ka niya sa pagsisisi. Pero ini-ignore mo yun deliberately. At ayaw mong mag-submit sa Lordship ng Panginoong Heso Kristo. Ini-ignore mo, no? Na ang bawat tao ay dapat magpapasakop sa nag-iisang Diyos, whether they like it or not. Christ is the God or the Lord of all, no? Christ is the Lord of all, but pilit mong ini-ignore yan. God has promised a day of accountability, no? God has promised a day of judgment. A day that all deeds of men will be judged, no? Lahat ng ginawa ng tao sa balat ng lupa ay hahatulan. If you are not in Christ, pag dumating ang araw na yun, sinasabi sa salita ng Diyos, you will be forever condemned. Pero ito ang mabuting balita, kaibigan. But the good news is that Christ died on the cross for the forgiveness of our sins. If you will just repent. Repent of your sins, my friend. No? Sapagkat may kapatawaran sa kasalanan na ginagawa mo sa kasalukuyan. Sana maunawaan mo yan. No? Sana maintindihan mo yan. He has done what your good works cannot and will never accomplish. Baka naman kasi iniisip mo, wala ka namang inaagrabyadong tao, mabuti ka namang tao, at maayos ang buhay mo, well and good, God is good sa iyo sa buhay mo, at wala kang inaagrabyadong tao, mabuting tao ka naman, ligtas ka na. Hindi po, no? Hindi ka maliligtas sa mabuti mong gawa. Your good works cannot accomplish salvation for yourself. For yourself. Only through the finished work of Jesus Christ on the cross, merong kaligtasan ang tao, no? Sa pagbubuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, no? Na inap at mabisa para sa ikaliligtas ng mga makasalanan at para sa ikalilinis ng mga kasalanan ng mga taong tulad mo at tulad ko ay maliligtas ang tao. Manampalataya ka. Manampalataya ka sa tanging tagapagligtas na ipinapahayag sa iyo ngayong kaibigan. Manampalataya ka at rest assured na if you will believe the call of the gospel to repentance of sinners and submission to the Lordship of Christ, putting your faith in Him, you will be saved in the coming judgment of our Lord, no? Of God, the day of the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya magsisi ka, kaibigan, sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo. Ngayon na, at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tayo manalangin. O Diyos, aming Panginoon at tagapagligtas, kami nagpapasalamat muli sa kapahayagan ng inyong salita, sa pagkaunawa ng panahon na aming ah, ginagalawan sa araw na to. This is the last days na aming pinag-aralan sa umagang ito. Salamat o Diyos, sapagkat binigyan linaw mo ito. At ano nga para sa amin ito? Ano nga ang kabuluhan nito para sa amin? Na kami ay dapat na namumuhay ng may kabanalan habang kami ay naririto sa panahon na ito, ang naghahantay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Kristo. At nawa o Diyos, sa last days din na ito ay patuloy kayong magligtas ng marami pang mga kaluluwa.
Iyan ang aming dalangin sa inyo, aming Panginoon, that whenever your gospel is preached, O God, you will, your power will, by your power of by the power of the Holy Spirit, you will save people sa pagkarinig nila ng iyong ebanghelyo na mabisa upang maligtas ang mga kaibigan namin na wala pa sa aming Panginoong Hesukristo. Nawa o Diyos, pumilos kayo at maraming salamat muli sa kapahayagan ng inyong salita. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.